mag-asawa, malungkot masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa'min, kami na ang bahala, pag-usapan yan natin, masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang dapat mo. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabihin radyo, sabihin mo! Energy! At nako partner, oras natin 4:31 na. Napakabilis ng oras. Yes! Pero nako, meron tayong magandang balita sa mga panggapo natin ngayon na nanonood at nakikinig sa radyo. Partner, at makikilala natin ang napakaganda. Akala kong artista to, partner. Gulat ako eh. Iba. Parang yung tsura mo kanina. Gano'n. O ito na, makasama natin partner. O mga pangga, ang Executive Director from Bingo Plus Foundation, ang napakagandang si Miss Angela Camins Winiki. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po mga pangga. Magandang hapon din po. Thank you so much DJ Jim and DJ Sheena sa pag-anyaya sa amin dito ngayon. Thank you. Yeah, magandang hapon Kamusta po. naman po ang biyahe niyo papunta dito? Saktong-sakto lang. Sabi ko nga parang may na-manifest na nakaraan yung mangyayari dito sa EDSA. Buti na lang. Yes. Medyo inawat ko muna. Wala mo ng coding. Oo, pero NCAP is ano pa rin Nandiyan pa rin si NCAP. Kaya kailangan na talaga sundin natin yan. Kasi alam niyo, ang dami pa rin mga pasaway kasi ng mga natin. Ng mga drivers. Totoo. Kaya mag-ingat. Basta susunod lang talaga. Yes. Oo, lahat naman tayo makakarating. Tama. Tayo naman dito, di ba? Nakarating tayo ng maayos. Yes. Correct. And welcome to the show po, Miss Salamat po Angela. Yes. Hello po sa inyo. At nako, eto na nga, Jimbo. Total, anong drama mo yung natin? Sakto pag-usapan natin yung mga drama din ngayon. Drama! Parang naging co-host na natin si Miss Angela. Oo, DJ Gel na lang. Ayan! Diba? Oh. Talagang inangking ko na. Narinig po ni Pa Jackson. Wala na po ako. Siya na tandem mo. Hindi, hanggang siya mamaya. Alas 8. Alas 8. Sige. So, ito na nga. Siyempre, konting muna tayo, background. Ano nga po ba si Bingo Plus? Of course, ang Bingo Plus kasi is one of the leading na mga digital entertainment platforms natin dito. Marami po kaming mga games bukod sa Bingo. 'Di ba? And very innovative din po ang pagde-deliver namin ng kasiyahan sa mga Pilipino. So, bukod po sa marami naming stores, meron po kaming 130 na physical stores nationwide. Meron din po kami, of course, ang aming online platform na Bingo Plus na makukuha din po through our app and website. Napakarami pong users. Salamat po. Mga 40 million po na users na po na registered nationwide. Thank you po sa lahat ng aming customers sa pagtangkilik po dito sa Bingo Plus. Correct. Tsaka ang Bingo Plus kasi marami rin nakikita tayo nasa mall. May mga... Oo, yan po yung mga stores natin. Ayan. Yan yung mga... Usually, ang mga kasama namin dyan, sila lolo't lola. Ayan, di ba? Yung mga nagpapass ng time dyan sa mall. Ayan. So, usually, sila yung mga kaibigan ng aming mga employees doon sa mga stores namin. Yes, Miss Angela, ito naman, tanong ko lang, paano ito nabuo itong Bingo Plus Foundation? Kasi, di ba, alam ng mga pangga natin, Bingo Plus, kilala na to Yes. So, itong Bingo Plus Foundation, kailan to nagsimula? Actually, yung Bingo Plus Foundation po, nung nakaraan, dati pa po naming pangalan, So, since 2017 pa po kami, Before pandemic pa. Before pandemic pa po kami na operating. Pero of course, syempre, nung nagkaroon tayo ng Bingo Plus, lalo na nung kasagsagan ng pandemic, yan po ang mas kilala ng ating mga taong bayan. Kaya, nag-change kami ng name, naging Bingo Plus Foundation na rin po. Talagang align na po sa brand na kilala ng mga taong bayan natin. Okay. Ano yung motivation? Bakit to nagawa? Ang Bingo Plus Foundation kasi, alam mo, sinasabi namin sa Bingo Plus, 'di ba, na plus sa panalo, 'di ba, bingo sa saya. So sabi namin, pagdating sa foundation, ang gusto namin yung pag-deliver ng kasiyahan sa mga tao, mas malalim. Yung talagang natutulungan namin sila na ma-uplift yung buhay nila, na talagang tuloy-tuloy nga yung kasiyahan nila kasi empowered ang mga Pilipino. Natutulungan natin, nabibigyan natin sila ng maayos na access sa kalusugan, edukasyon. Pag may disasters, nandyan din po tayo. Yan po yung way namin, na para panindigan yung gusto namin na talagang may mga ngiti sa mga Pilipino natin.
kumbaga nasakop lahat ng ngiti. Masaya ka na nag-enjoy sa game, tapos meron ka pa nito. Bukod po dun sa itong Bingo Plus Foundation, is there any app po para dyan? Kasi di ba ang Bingo Plus may app yan Para at least meron aware din yung mga pangga natin na sino pa talaga si Bingo Plus o Bingo Plus Foundation. Pinipinto ba yan? Sana po. Meron bang website? Seymour, di ba? Siyempre, mga medyo bagets din tayo, no? So, nasa social media po tayo. Sana po ma-like and follow kami sa Bingo Plus Foundation pages namin. Nandyan po kami sa Facebook, meron din po kami sa IG, meron din po kami, no? May YouTube din po kami. Pag may mga gusto kayong panuuring mga episode, may mga iba't ba yan? Meron din po kami pero through our DigiPlus and Bingo Plus na accounts natin. So may mga makikita din po kayong storya doon. And I hope syempre pag bumisita din po kayo, may website din po tayo. Diyan nyo po makikita. Napakarami po namin ginagawa. Ang mga pillars po kasi namin 4. No, meron kaming technology education. So, ngayon po, syempre, malapit na ang pasukan. May mga call for scholarships kami. So, sana po magpadala, no? Para masala din namin bago ang pasukan ngayong August, 'di ba? Meron din po tayong mga plus centers ng technology. Nagbibigay po kami ng mga computers, mga laptops, digital skills training, no, sa iba't ibang mga vocational tech centers natin. Tech Ed pa lang yan. Iba na ngayon. But wait, there's more. Marami to Marami po talaga. So, meron din po kami, no, again, sa education, tumutulong din po kami sa mga high school, no, sa mga probinsya, STEM learning naman sa robotics and programming. Kasi, syempre nga po, since malaki po ang naitulong, no, ng pagtawid namin sa business namin mula sa mga stores, kami sa technology, lumaki, no, because of the app. Sabi namin, parang dapat ata lahat ng Pilipino maka-benefit din sa technology. Kaya talaga pong napakaraming investments ng aming foundation in terms of that. Pero bukod po doon, yun nga po, sabi ko, marami pa tayong ginagawa at gusto nga namin tuloy-tuloy yung kalusugan, katatagan, kasiyahan ng mga Pilipino. Kaya po, ang ibang programs namin, meron din po kami, accessible healthcare. So, yan naman po, medical missions po. So, bawat buwan po, umiikot kami iba't ibang probinsya kung saan-saan na po kami talaga napunta. Bundok, ganyan. Malalayong probinsya. Nakakatuwa. Pag bundok pa nga ang sinabi niyo, DJ Shin, iba naman yung mga types ng programs dyan. Tsaka hirap puntahan niya kasi kasulsulukan. Bundok yan Yes. Yun po, ang ginagawa namin sa accessible healthcare is mga infrastructure. Okay. So, meron po tayo mga projects ng clean water, mga water filtration, sanitation facility. Magugulat po kayo, no, ng mga things na sa atin, normal lang na meron tayong palikuran, normal lang na nakakainom tayong malinis na tubig. Marami pa pong Pilipino ang walang access sa ganun. So, yan po yung mga ibang bagay din na tinutulungan ng foundation. Of course, pag disasters, ayan na nga po, June na. Okay, Ito na, diba? So, pag ganyan po, syempre maaasahan din po ng mga Pilipino na pag meron tayong mga panahon ng kalamidad, kahit din naman po hindi tag-ulan, no? Kahit bulkan yan or whatnot, syempre hindi natin gusto, no, na mangyayari po yan sa ating mga kasamahan, sa mga iba't ibang communities. Pero, in the event po na mangyari yan, talaga pong isa sa mga nangunguna din ang Bingo Plus Foundation sa paghatid ng agarang tulong. Well, speaking of tulong, Miss Angela, nabanggit mo yung mga napuntahan nyo ng mga probinsya, no? Meron bang tulong din sa mga seniors natin? Yan. May mga plano ba kayo dyan? Ang senior citizens po, natutulungan po natin. Meron po tayong nakaraang taon lang, no? Sa National Commission ng Senior Citizens, tumulong din po tayo ng medical mission. Ayan. So, nagbigay din po tayo ng mga glasses, optical po. Meron din po tayong programa sa ibang mga parts, kahit po sa mga IP communities natin. Kawawa din po kasi yung mga lolo't lola, no? Kasi since nasa bundok nga po sila, hindi na sila nakakababa. So, kahit po may mga ibang medical mission, syempre, kahit naman po ang gobyerno natin, marami pong programa. Pero talaga pong sa distansya, hindi na po talaga sila umaabot. So, baliktad. Ang ginawa namin, kami ang umakyat. Tama. Bawat barangay, pinuntahan namin. So, lahat po ng senior citizens dun sa probinsyang yun, nabigyan po ng glasses. At saka maganda po dito, Miss Angela, no? Hindi lang isang probinsya na napupuntahan nyo. As in, marami na. Nationwide. Talagang pinaninindigan po namin na ang Bingo Plus is in everywhere. Yes. Visible kayo sa mga tao na talagang nangangailangan. Totoo. Ayun ang maganda. Tsaka,
parang ngayon ko lang partner narinig, no, yung may tech, training, di ba? Meron kayong para sa mga bata, sa estudyante, meron din sa mga lolo't lola. Pang buong pamilya. Oo. Kasi kadalasan sa mga ganyan na naririnig lang natin, kunwari, pakain. Yan lang. Pagbibigay ng mga groceries, gano'n. Usual na nakikita natin sa foundation. May mental health pa, di ba? Kasama na lahat. Correct. So, nabanggit nga ni Ma'am kanina yung prevention, education, and intervention, yung 3 pillars. Yan naman po, pang-apat namin na advocacy yan. Ito naman. Sabi ko sa inyo, ang dami kasi namin. Mas maganda naman na to. Meron pa. Correct. Yan na nga po, yung isa pa naming pillar, which is yung responsible digitalization or responsible gaming. Ayan. So, ito po, DJ Shin, thank you na i-bring up nyo din po. Kasi talagang, nung inisip namin po ito, kung napansin nyo po, yung mga programa namin, pang long-term talaga, pang matagalan dapat yung impact. So, sabi namin, kung itong responsible gaming, ay gagawin natin talagang advokasya beyond compliance. Yun yung isang naging important sa amin. Na dapat ito, hindi lang to dahil, syempre, nag-a-align tayo sa PAGCOR, kailangan talaga, tinitingnan namin, nasaan ba yung mga players namin? Nasaan ba yung mga customers namin? Kasi kung sa foundation nga, yung mga medical mission na yan, lumalayo nga kami. So, dapat dito sa responsible gaming, kung nasaan ang player, nandun din kami, nakasalo. No, so yung prevention, education, intervention, nung inisip namin yan, sabi namin, unang-una, saan ba ang player? Dapat before pa siya mag-sign up sa amin, before pa siya pumasok sa store, mag-register, dapat alam na niya, no, kung ano yung pinapasok niya. Yes. Dapat he knows the risks at dapat makapag-set siya ng limits. Yan ang prevention campaign. So malaking bagay po, no, na nagiging katuwang namin kayo po, no, as members of the media, ito pong mga branding namin, mga marketing namin, para po talaga ikalat yung mensahe, no, of responsible gaming habits. Pagdating naman po sa education, ito naman sabi namin, financial education naman. Kasi di ba may education pillar na kami. So para maiba itong responsible gaming namin na campaign, financial education po ang tutok. Kasi yan yung player na talagang nandiyan ka na eh. May labas-pasok ka na ng pera, nagde-deposit ka na, nagka-cash out ka na, nananalo ka na. Oo. So dapat kailangan may gabay, no? Na paano ba talaga nila dapat tingnan ang mga pwede nilang mapanalo sa amin. Minsan yan yung nag-shape, no, kung ang isang tao kayang kontrolin yung sarili niya o hindi. Yung pananaw nila sa pera, kailangan tutukan din natin. So yan ang financial education. At huling-huli, of course, is yung intervention. So yan naman po is after play. So sabi namin, may mga times talaga na kahit man nag-prevention na tayo, nag-education na tayo, mapipilitan talagang player na huminto, no, or mag-pause na muna sa kanilang paglalaro dahil medyo napasobra, no. So yan naman po, at least ang foundation nariyan din po, may mga mental health programs din po tayo para makaalalay din po sa mga players natin. So example, no, kunwari nanalo si Jimbo ng mga 50 million. Yung kunwari na. Sabi ni Miss manifest Angel, totoo yan, Jim. Sabi niyo. Okay, sige. So, papasok si Bingo Plus Foundation para kunwari, tulungan si Jimbo na, anong gagawin mo sa pera? May ganun Kamusta ba? Yes. May ano rin? Actually, Sir Jimbo, ang mga ano namin, pag jackpot winner ka, lalo na, ito po talaga jackpot winner na may mga major, no, na natin, napapanalunan. Meron po tayong service, no? So, nagbibigay po tayo ng financial coaching. Okay. So, makwento ko lang, kunwari, nung mga nakaraan, meron tayong winner, 150 million. Ang dami. Diba? May mga 312 pa nga. Diba? 50 million nga lang, ito 150. Okay. So, pero itong winner na to, gasoline girl. No? So, talagang hindi mo talaga sukat akalain paano mo hahawakan yung paano biglang mo gagamitin, ito, saan mo dadalhin yung pera. Minsan po yan din yung nagiging challenge na feeling din po ng mga winners. Hindi lang po yung mga player na umaasa pa lang manalo. Minsan kahit nandyan na yung win, no? Kailangan mo pa rin tulungan kasi feeling nila hindi mauubos. 'Di ba? So, ang financial coaching na ginagawa natin, inuupuan po sila. No? Okay. Tapos yung financial coach, magma-map out sila. Ito, syempre, magtatabi ka ng something. Meron ka talaga namang pangkasiyahan. Pero unay mo muna, may savings, ano yung investment, insurance. Alam niyo po, after nung engagement nila, 20 years na ng buhay niya, na map out na nila. Grabe, no? At hindi pa rin niya nauubos. Di ba, ina-allocate na nila, pinaplano.
hindi man lang niya naubos 50%. Wow. Ang galing. Yung ano niya. At least may So, gabay, malaking bagay. may guide ninyo eh. Oo, malaking Mahirap bagay po. kasi kapag wala di ba? Opo. Siyempre, isipin mo na lang ito, ubusin ko na lang to, pang shopping ko, Oo. pang gala. Oo. So, wala kang plan. Yes. So, maganda na merong nag-guide. Tama. And, syempre po, marami po tayong mga nakikinig ngayon. Hindi naman po araw-araw nagkakaroon ng ganyang kalaking Totoo. nananalo. So, if meron man akong masabi po, is pag meron kayong biglang napanalunan, yung sinasabi nga namin sa aming campaign, no, sa Pusta de Peligro na campaign, na pause na muna. Ayan. Huminga ka muna. Okay? Kasi minsan, kung ikaw kahit man konti yung napanalunan mo, gusto mong habulin ka Dire-diretso, agad. oo. Oo, pause ka muna. Ano yung mo muna? Pinag-usapan natin, nasabi niyo ma'am yung Pusta de Peligro. Ano ba yung meaning nito? Kasi di ba parang tayo bilang manggagawa, ang alam natin ni Pecha de Peligro. Oo. Di ba? Na talagang wala ka ng mga Pusta de Peligro. Pecha de Peligro. Ano po itong campaign na to? Oo, actually marami nga po sa atin sa mga kapanggan natin. Siguro nakakaraos lang sa Petsa de Peligro, Ayan, no? oo. Kasi Same, kakastart lang eh. Oo. Pero Oo, iba. June 3 pa lang ngayon. So, Tama. Judith. Oo. Judith, Pero, dyan na. Oo. pero yung mga 5th and 20th, medyo nanganganib pa sila ngayon, di ba? Nandun pa rin Pare-pares sila. po tayo. Oo. Okay. So, yun po actually naging inspiration natin. Yung Petsa de Peligro kasi, di ba? Yan yung mga moment na alam mo talaga na kailangan medyo dahan-dahan ka muna. Huwag ka munang pamilk-milky dyan, Yes. di ba? So, talagang pinaplano mo, paano mo itatawid yung natira pa, kung meron pa nga, di ba? Yung natira sa sweldo mo hanggang sa next payday. So, yun din yung sinabi namin na itong Pusta de Peligro, dapat nga every time nagpe-play ka, may ganun ka ding feeling na, ops, teka lang, kailangan, anuin ko muna, tama ba itong desisyon ko? Talaga bang itutuloy ko o magpo-pause muna ako? Kung ano din yung disiplina na pinapractice ng everyday Filipino, no? Pag Petsa de Peligro moment. Ganon din sana pag Pusta de Peligro moment. And another thing po na gusto ko lang din po sanang i-share sa inyong lahat na syempre nung iniisip namin itong kampanya, talaga bang dapat ito? Kasi syempre kahit papaano Bingo Plus pa rin po kami. Kami naman din, industry operator kami dito. Pero sabi namin hindi, sige laban. Kasi pag sinabi namin Pusta de Peligro, parang sinasabi na rin namin talaga na totoo talaga na pag ikaw ay pumusta, meron talagang possible na peligro. Kaya nga kailangan mag-ingat ka. And I think important yun, no, for any industry player na i-acknowledge na may mga risks po talaga. Kasi yun lang din po yung paraan na makaisip kami ng tamang paraan para tulungan, turuan yung mga players Yes. natin. Alam naman natin ng mga Pinoy, no, sa totoo lang, when it comes sa mga ganyan, no, masyadong greedy. Oo, Diba? minsan. Kaya tama yung campaign, yung Pusta de Peligro, just to remind everybody na, teka lang, isipin Hinga mo muna yung mga bayarin mo, Oo. tuition, di ba? Parang at least to remind sa kanila, no? Oo. Totoo. At saka hindi na magki-candy coat na, hindi, okay lang yan. Sige Oo. lang. Hindi, sinasabi na dito na honest sila na may peligro talaga kapag Oo. hindi ka naging responsable. Correct. Alam nyo, I think mahahalin tulad ko ito na, kunyari ako bilang magulang, no? Ako kasi, ang anak ko, may isa akong anak, may autism. And siguro marami tayong listeners dito, baka yan din ang mga pinagdadaanan, di ba, okay. ng mga magulang. At minsan, defensive tayo mga magulang, di ba, na pag inupo tayo ni teacher, sasabihan tayo, Mami, parang merong di ba ang nangyayari, pag defensive ka, hindi ka open. Na Yes. posible talagang meron. So, hindi mo rin tuloy mabibigyan ng tamang treatments, tamang therapy, yung anak mo. Ganon din naman dito sa responsible gaming. Yun din ang approach namin. Kailangan talaga i-acknowledge natin na meron talagang risk kasi yan lang din yung only way na mapag-uusapan natin Tama. yung mga ganito. Kung kami mismo ayaw namin pag-usapan ng responsible gaming, wala naman tayo dito Correct. ngayon. Oo. Di ba hindi tayo nag-uusap ngayon tungkol dito? So, naniniwala kami, dapat po talaga i-normalize natin ang pag-usapan ang responsible gaming. Tama. Dapat po sana yung mga iba't ibang mga types of players natin, kung feel nila na kailangan nila ng tulong, nafe-feel po nila na kaya nilang lumapit, na pag-uusapan po, para din po sila mismo, they are better able to support yung mga right habits na dapat nilang i-practice. Tsaka tama rin po ma'am no, na dapat ma-inform din natin sila na hindi solusyon nito para yumaman ka. Correct. Kasi para ma-inform sila, 'di ba? Kasi karamihan kasi isip, ito siguro para yayaman na kagad ako, Mhm. 'di ba? Mhm. So make sure dapat pag-isipan at unahin din yung mga natin mga obligasyon sa pamilya. Oo.
when it comes sa foundation, ito ma'am, yung ano natin, responsible gaming natin. Ano yung mga activities na to, itong Pusta de Peligro? Okay, so siguro iyan natin no sa mga pillars natin. So sa prevention, syempre malaking bagay po diyan itong mga different ways namin na pinopromote no yung messaging natin. So bukod po dito sa ating ginagawa ngayon na mga shows natin, abangan nyo po, we will also have mga podcasts. Yan, no, mas para po yan. mas talagang mahaba pa yung napag-uusapan natin. In the long run kami din po no, we hope na kami din makatayo din kami ng podcast para talaga po nakafocus tayo doon at mas may platform ang mga players no na to get the right support. Sa education naman po, ayun, bukod po sa aming financial coaching sa mga players, meron din po tayong financial literacy naman for low-income sectors. Kasi iba naman po ang pananaw nila sa pera. Ito po yung sinasabi ninyo na sila yung type na tinitingnan nila yung paglalaro ng mga games namin as kumbaga a ticket out no of poverty na baka ito na yun. Ito na ang solusyon, di ba? Yun yan. So minsan dyan po tayo mag-iingat nga na pag yung lahat talaga ng buong kabuhayan mo ay nilagay mo lang dito sa paglalaro sa amin, doon ka talagang mabibigo. Then, 'di ba? So kailangan turuan po natin ng tamang habits, budgeting, yung tamang perception no sa pera, saan po talaga nila dapat dalhin. Para pag naglaro sila with us, talagang panglaro lang. Hindi siya sagot na pang tuition, pang renta, pang ganyan. Kadalasan para at least malaman din ng mga tao po no na dapat may obligasyon pa tayo na dapat ayusin yun. Hindi solusyon yung pagganto, paglaro. Opo. So yan, enjoy lang. Enjoy lang. Kapag may free time, 'di ba? Usually tayo, pag break time, di try ka pag may pera ka diyan, di try mo, talagang tama naman po talaga yung kasabihan na dapat for fun lang. Yes. Pero kailangan talaga anuhin mo talaga siya. Isa puso mo. Talaga Pang fun lang talaga ito. Kung okay lang po ba, makwento ko lang. Sige po. Meron kami last week lang po, no, nag-launch isa sa mga brands namin, Game Zone. Meron tayong Responsible Gaming Ambassadors. So, ang ganda po kasi mismo na mula sa mga celebrities natin or mga endorsers na tumutulong sa amin tungkol dito sa campaign, mismong mga players na. No, ang nagbibigay na rin ng mga experience nila para nga maging gabay sa mga ibang kapwa players nila. So, meron kaming isang ambassador, pangalan po niya ay si Sir Vincent. Nakwento niya sa akin noon, sabi niya, nag-start siya maglaro. Kasi, syempre, pa-graduate na siya, no? Paano na siya. Kailangan lang niya ng pangtawid sa allowance at saka sa pamasahe. So, in some way, sabi ko, naku, tinuturo nga namin na dapat hindi mo ginagamit ang paglalaro para magbayad ng mga bills and all that. So, tinanong ko sa kanya, Vincent, paano yan? Paano kung isang linggo na to, hindi ka naman nanalo? Kasi nga, gulong ng palad nga naman talaga, di ba? So, saan mo kukunin? Swerte, ganun, Oo. Ang ganda sa sagot niya, sabi niya, kasi hindi naman siya nagre-rely lang sa pwede niyang mapanalunan. Ang ginagawa niya nun, sabi niya, nagra-racket siya. So, gumagawa siya ng mga PowerPoint ng mga classmate niya, gumagawa ng mga reviewer. So, yun yung mga maganda doon kasi ibig sabihin nun, hindi lang niya inaasa nga lahat. Tama. Oo. So, yan po no, sa mga education programs natin at saka yung mga real experiences, malaking bagay po. No, na sana nga mas napag-uusapan natin. And yun nga po, in terms of the intervention programs sa mental health natin, abangan nyo po may mga inaayos po kami no, ng mga more grassroots programs in terms of mental health kasamang iba't ibang mga LGUs natin. Ngayon, ang isa din po namin ginagawa is tinuturuan po namin ang aming mga frontliners. So, sa mga stores po natin or yung mga nakakausap po natin sa mga customer service reps natin na how to spot the signs. Minsan po kasi pag sa store, kitang-kita mo magkakakilala kayo, di ba? Kung halos nakikita nyo araw-araw, medyo mas kaya mong kausapin kung mukhang parang iba na, di ba? So, ngayon, may inintroduce kaming bago, even yung mga customer service representatives natin sa phone call, paano nila isa-spot based kung paano kayo makipag-usap na mukhang iba. Mukhang delegates na to. Oo. So, pero kailangan with empathy, sensitivity, syempre, iba din po, no? Hindi naman kayo magkakilala nung kausap mo sa phone. So, kailangan turuan nga, no? Yung mga representatives natin, paano i-direct yung conversation na, alam nyo po ba na dito sa app namin, meron kaming responsible gaming tool na pwede nyo na pong iset ang limits. Pwede kayong mag-set ng time,
Kung kunyari gusto nyo 8 o'clock lang ng gabi ka maglalaro, pwede mong iset. Kung gusto mo na 2 hours ka lang maglalaro, pwede mo ring iset. At kung gusto mo i-limit na hanggang 1,000 pesos lang ang pwede kong talo, pwede mo ring iset. So, nandun po, feature po siya sa aming app. This is 24 hours po itong... Yes, okay, opo. mas maganda. So, yun nga po, kailangan talaga po ng help, no, na mas pagkaroon ng awareness sa mga players natin na may gano'n naman po palang self-regulation na tool. Pero yun nga po, sa mga reps namin, other than that, at least, natuturuan din namin sila na kung mukhang kailangan pa ng karagdagang tulong, saan nila pwedeng i-direct naman. So, yun naman po yung mga iba't ibang mental health providers na meron tayo. Mas maganda yan, no? Pero ito, ma'am, going back sa ating Bingo Plus Foundation, no? Ano naman yung difference nito sa mga other foundation? I think dito po sa Bingo Plus Foundation, ang isang very critical po na difference sa amin is yung sinasabi naming multiply the good. Kasi ang DG Plus, no, is our mother company. So, ang sinasabi namin doon, multiply the fun. Sa Bingo Plus Foundation, kaya namin sinasabi multiply the good. Unang-una, kasi feeling namin po, no, na hindi mo kaya to gawing mag-isa. Yes, mukha nga ang dami naming programa, pero lahat po ng ginagawa namin is through collaboration, through coordination, through partnership. At nangyayari po yan within us, sa buong DG Plus, no, na mga group of companies namin. Tulong-tulong po kami kahit nga po dito sa responsible gaming, everybody has a role. Mula IT, operations, branding, marketing, kami, lahat po talaga may ginagawa. So that's a unique thing already as it is. But going outside, yung sinasabi naming multiply the good, kailangan po katuwang nyo dyan, syempre, ang government natin, 'di ba? Ang iba't ibang charitable organizations, iba't ibang communities and advocates. Kasi hindi po tayo hindi natin mapapalawak yung kabutihan na kaya nating gawin kung tayo lang mag-isa ang magtatrabaho. Tumatanggap din po ba kayo, Miss Angela, ng mga, halimbawa, siyempre, di ba, may mga hindi nagpapakilala na mayaman, mga big time. Habi nila tumulong. Na gusto nilang tumulong. Na paano nila, may kumontak na ba sa inyo? Or if possible, meron ba silang pwedeng puntahan na app or website ninyo para makaano? Currently po, ang Bingo Plus Foundation talagang as a corporate foundation, si DG Plus po talaga, no, at Bingo Plus, ang mga brands namin ang nagbibigay ng pondo para makabigay kami ng agarang tulong sa mga Pilipino. So thank you po talaga din syempre sa aming management. This year po, 150 million po, no, ang binigay sa amin para gumawa ng mga ganitong programa. But of course, for now, kung meron pong mga mabubuting kalooban, no, right now po, we can explore kung ano po yung mga partnership and collaboration natin na pwedeng gawin. So, abangan nyo na lang po kung may mga ano po tayo dyan. Abangan natin yan. Meron din po tayong Make-A-Wish. So, baliktad naman po, no? Kung Make-A-Wish. meron naman pong gustong lumapit sa amin para humingi ng tulong. So, pwede naman pong mag-message sa amin, sa aming social media page, sa aming email, at magbigay din po ng kanilang wish. So, baliktad. Kami naman ang lalapit sa kanila. Kahit ano po ito, mama, kahit hindi pa ito Pasko, ha? Hindi pa po. Kahit hindi po birthday ito. Random lang, Random no? yan, pwede. Okay, siyempre po. Yan. Pwede, So, marami pa po talaga tayong pwedeng maraming aabangan. pag-usapan po. And hopefully next time, pag lapit namin dito, talagang tuloy-tuloy, no? Marami tama. pa po tayong ibang pwedeng ma-share. Truly, fairness. Ay, eto na last. Curious lang kasi ako, no? Sa dami ng mga ginagawa nyong projects, kamusta naman yung response ng publiko? Meron ba yung tipong yung nagpatotoo na talaga na dahil dito sa Bingo Plus Foundation, ganito ang nangyari, may ganon? Ang maganda po dyan, ang ma-invite ko po sa ating mga listeners, no, sa mga pangga, panuorin nyo po yung mga aming documentaries. Kasi ang ganda po talaga, kahit kayo po mismo maiiyak po kayo sa YouTube po, meron din po of course sa aming ibang social media accounts. Nandun po yung mga stories. Okay. Ano pong ano yan? Ano pong YouTube channel or? Bingo Plus Foundation naman po, no? So, and then of course sa social media, yun lang din naman po ang kailangang i-search. No? So, nag-iisa lang naman po. So, at least mapapanood po nila doon. Ang dami pong transformation stories. And I think, yun din po yung isang bagay na unique, no, sa amin. Kasi 'di ba, syempre pag nakita nyo Bingo Plus,
iniisip po natin kasi yung biglang pagbabago sa buhay. Yun yan. Diba? Oo. Yung feeling ng ganon. So, ang gusto ko lang din po iparating sa ating mga listeners na ang Bingo Plus Foundation, hindi mo kailangan manalo sa jackpot. Yan, No, okay. para ma-feel mo na pwedeng magbago ang iyong buhay. Iyon, Jim. Ayan. Alam na natin. Alam ko na ngayon. Sir. At least diba? marami, at least ito maganda rin to kasi napag-uusapan natin. Kaya matututo tayo Lalo na sa mga listeners and viewers natin. Yes po. Sa players naman po natin, I think yun, in terms of responsible gaming, malaking bagay po no, yung mga nakukuha naming feedback sa aming mga mismong winners. At ngayon nga mga players na ngayong ambassadors na. So sila po mismo naniniwala dito. We've reached a lot. At least siguro mga 15 million na po ang na-reach nitong kampanya na to. In terms of yung mga programa naman namin sa grassroots, no, sa mga communities, I think last year alone, parang at least 120,000 po individuals ang natulungan no, na mabago ang kanilang buhay. So we're very proud of that and of course very thankful sa lahat po ng mga tumulong po no, sa amin para mangyari po lahat yun. Yun. Grabe, no? Kaya marami pa tayong aabangan, partner. Parang mabibitin ka dito talaga. Mabibitin. Oo. Podcast talaga to. Dahil pagkalang ko, partner, babalik pa sa'yo naman dun Oo. Marami pa Ready, yung kwento ready sa na po. atin. Marami pa mga proyekto, di ba? Oo, alam nyo na, kailangan maging responsable. Yes. Wala namang Yes. masama maging masaya, di ba? So Pero ngayon, alam na kailangan natin ang responsible. meaning ng pusta de peligro. Oo, pusta de peligro Yun. yan. At saka yun nga ha, pag pusta de peligro na, pause na muna. Iyan! Huwag mong kakalimutan Tama! yun. Pause Tama na yan. muna. Tama. Okay. Konting hinga muna, G. Para Correct. nagpaparinig na rin ako sa'yo, DJ Tama. Jim. Oo, di ba? Nag-pause na po na ako, ma'am. Nag-pause muna. Totoo ba? Mamaya ulit, charot. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Angela. Salamat Ma'am. po, Baka thank may you. mga gustong Pasalamatan po. Batiin shoutout po. si Ma'am. Of course, syempre sa amin naman po, thank you so much sa buong team po namin, no, dito sa Bingo Plus Foundation, sa aming branding team, ayan, at sa lahat po ng aming mga stores, lahat ng aming mga customer service reps, kayo po ang mga muka ng aming brand. Thank you po, no, sa patuloy na serbisyo sa ating mga Pilipino. Ma'am, may nag-message dito. Ay, naku. Nasa live. Go! May nag-message sa inyo. Ano sabi? Super proud of you, babe. Wow! Mickey? Alam mo, ayan! Ayan! Naku, ayan. Baka So, may message kayo doon. ako, Reply. syempre na-shine naman ako. But of course, sa aking darling husband. Okay. Naman. Ang cute. Oo. Thank you so much po, Ma'am Angela. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Okay. Magkikita-kits pa tayo soon. Correct. Soon talaga tayo na nag-schedule. Oho, ayan. Dahil Nako, dyan. very excited po. And again, thank you po talaga sa pag-anyaya sa amin dito. Malaking bagay po na maiparating natin, mapag-usapan natin ng responsible gaming. Again, pusta de peligro na. Pause na muna. Yan. Thank you. Maraming salamat, Miss Angela. At babalik pa sila. Huwag kayong mag-alala mga pangga. Truly. At magbabalik din kami. Yes! Kaya, dyan lang muna kayo. Pause na muna. Pause na muna. Balik tugtugan muna tayo mga pangga. Kasama niyo pa rin po, nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lisis DJ. Ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag ko sabihing radyo. Sabihin mo!